Hiniwalayan ako ng aking asawa nang hindi nalalamang kumikita ako ng $500,000. Pinakasalan niya ang BFF ko at agad siyang nakarma. Matapos hindi kitain si Sarah ng kanyang asawa ng mahigit isang buwan ay nagawa pa siyang abutan nito ng divorce lawyer's business card. Hindi na rin nagawa pang kumustahin ni Sarah ang kanyang asawa o kung ano na ba ang nararamdaman nito. Sa pakikipaghiwalay sa kanyang asawa na hindi na nagawa pang makapagtrabaho. $1,000 ang napag-usapan nilang dalawa na dapat ibigay ni John buwan-buwan. Tunog maganda. Sige, walang problema, sambit ni John. Nakatayo sa tabi niya si Emily na nakaakbay sa kanyang braso na wari mong isang tuko at parehas silang napapangisi. E di ayos, mag-divorce na tayo. Tugon naman ni Sarah na waring walang pakialam. Isang bagay na nagbigay sorpresa kay John. Nagawa pa ni Sarah na makipagnitian sa babae ng kanyang asawa. Si John ay hindi pala isip na tao, kaya ang planong paghihiganti sa kanya ni Sarah ay madali lamang na isagawa. Matapos na maaprubahan ang divorce paper nilang mag-asawa, ay nagawa na ng isang babae na simula ng kanyang plano ng paghihiganti. Wala siyang ibang nais kundi ang mapaiyak ang dalawa habang ikinasasaya ang kanyang paggaling. Ito ay kwentong pag-ibig ni Sarah Wolf. Isang 47 anyos na illustrator at children's book author na mahilig sa pagguhit. Meron siyang dalawang kaibigan na nagngangalang John at Emily na sadyang importante para sa kanya. Si John ay kanya ring asawa. Nagsimula ang lahat ng papalipat lamang siya ng kolehiyo matapos mag-high school. Inakala ni Sarah na may gusto si John kay Emily pero hindi na siya nakahindi nang magtapat sa kanya si John ng pag-ibig lalo't matagal na niya itong nagugustuhan. Matapos ang ilang pag-iisip at pagkukonsulta kay Emily ay nagawang tanggapin ni Sarah ang proposal ni John. Ang ugali ni Emily ay sadyang problemado na, simula pa noong sila'y mga dalaga pa lamang. Pero sadyang matalik niya itong kaibigan gaya ni John. Nangamba lang si Sarah sa abilidad ni Emily na mang-agaw ng kasintahan ng iba na madaming beses na nitong nagawa. Napatunayan na ito ni Emily ng ilang beses. At nagagawa niyang iwan ang mga lalaking yon sa oras na maging obsessed na ito sa kanya ng sobra at patuloy na nagdudulot ng problema. Isang bagay na pinag-aalala rin ng mga magulang ni Emily. Kaya naman si John at Sarah ay nagagawa munang samahan at bantayan ang kanilang kaibigan. Pagsapit ni Sarah ng edad 25 ay nagawa na siyang pakasalan ni John. 4 na taon ang makalipas ay nagawa ng ipakilala ni Emily ang kanyang fiancé na si George. Isang profesional na trabahador mula sa isang kilalang kumpanya. Ikinagagalok kong makilala kayo, Sarah at John. Madalas kayong maikwento ni Emily sa akin. Masaya akong makasama kayo sa hinaharap. May ngiting sambit ni George. Alam kong magkakasundo din tayo agad. Makakapagsama tayong tuwing holidays para magbakasyon, magsasagawa ng trips, mag-rides, mag-enjoy sa pag-iinom. Gayunpaman, nagsimula na lang bumagsak ang lahat nang si Emily ay magbuntis makalipas ang 2 taon matapos siyang ikasal. Si Sarah at John ay maraming kapatid kaya naman wala silang problema sa tagapagmana. Napagdesisyonan nilang dalawa na hindi nila kailangan ng anak. Ini-enjoy pa nila ang kanilang kalayaan sa pagta-travel at pag-iinom. Nang ihayag ni Emily ang kanyang pagbubuntis ay waring nagbagong bigla ang ugali ni John. Tinigil na lang bigla ni John ang kanyang paninigarilyo dahil ayaw na ni Emily sa amoy nito at nagagawa pang ihatid ito sa mga doctor's appointments gamit ang kanyang vacations day. Nagawa na rin naman ni Sarah na balaan siya. Hindi mo ba naiisip na baka magalit si George kung palagi kang nasa tabi ni Emily? Si John naman ay nangatwiran. May trabaho ka diba? Kababata natin siya kaya anong masama sa ginagawa ko? Gusto ko lang naman siyang tulungan. Tinutulungan ko din naman siya. Binibilhan ko siya ng mga pangangailangan niya. Pero yung ihahatid-hatid mo pa siya kung saan ay sobra naman. Bakit ba? Ginagawa ko ito dahil sinabi ni Emily na kinakabahan siyang magpuntang mag-isa sa klinik. Hindi ko naman siya pwedeng hayaan na lang. Ba't ba hindi niya hayaan na si George ang maghatid sa kanya? Dito na nagalit ng sobra si John. Kung umasta ka parang ikaw ang ama ng dinadala niya. Ang pagkainis sa ekspresyon ni John ay mahahalata mo na ng labis. Bakit ba simula nang magbuntis si Emily ay ang laki na ng pinagbago mo? Wala naman tayong pinag-aawayan dati pero ngayon lagi na lang tayong nagtatalo. Ang sitwasyong ito ay hindi na nagbago kahit pa si Emily ay ganap ng nanganak.
Ito ay mas lalo pang ikinainis ni Sarah dahil mas lalo pang nagbigay ng atensyon si John kay Emily at ang bagong silang nitong anak na si Emma. Nang si Emma ay nag-6 na taong gulang sa araw bago ang graduation, si John ay nagsimulang maghalughog sa kanyang closet. "John, anong ginagawa mo? May meeting ka bukas, diba?" Tanong ni Sarah. Agad nilatag ni John ang ilan niyang mga suit sa kama para kanyang pagpilian. Pinag-iisipang mabuti kung ano ang kanyang susuotin sa graduation ceremony. "Huwag mong sabihin John na attend ka talaga sa graduation ng anak ni Emily." Ano naman kung oo? Akala mo ba hindi ko alam na ikaw pa yung sumusundo kay Emma sa kindergarten? Tas ngayon sa graduation, parang tarantang-taranta ka. Anak lang yan ng kaibigan natin na kung ituring mo parang biological mong anak. Alam mo, ayokong makipagtalo sa'yo. A-attend ako sa graduation ni Emma bukas, kaya plansyahin mo ng maayos ang susuotin ko. Pagkaalis ni John ng kwarto ay hindi na nakatiis pa si Sarah. Nagawa niyang tawagan si Emily na agad din namang sumagot. "Hello Emily, tungkol to bukas? Pasensya na bukas pero hihiramin ko muna si John. Hindi kaya madismaya si George kung a-attend ang asawa ko?" "Sarah, ano bang sinasabi mo?" "Hindi ko pa nasasabi kay George na bukas gaganapin ang graduation." "Ang galing pala, una pang nalaman ng asawa ko ang graduation ni Emma bukas kaysa sa sarili niyang ama. Hindi ba kawalang respeto yan para kay George?" Agad nang pinatay ni Sarah ang tawag. Nagawa din namang plansyahin ng t-shirt na pinapahanda ng kanyang asawa. Kinabukasan, si John ay ganap nang naka-attend sa graduation ceremony ni Emma. Simula noon ay madalas nang naglalalabas si John at Emily. Mula sa dating 1 beses isang buwan ay naging 2 hanggang 3 beses na kada linggo. Sa puntong maging si George ay labis nang nagsususpecha. Isang gabi ay bigla na lang siyang napadalaw sa bahay ni Sarah sa pagkakataong kung saan wala si John. "Sarah, may bumabagabag kasi sa akin." Pag-amin ni George sa kanyang nararamdaman. "Dahil ba to sa kanilang dalawa?" "Oo may gusto sana akong ipakita sa'yo." Ipinakita ni George kay Sarah ang GPS history na naka-install sa kotse ni Emily. Ipinapakita ng GPS na pumaparada ang sasakyan sa isang hotel 3 beses sa isang linggo. Malamang sa bawat araw na yan ay kasama niya si John. Dito nagawang mag-usap ng dalawa at makapagsagawa ng isang plano. "Gusto kong gantihan ang 2 yun." "Ako din, hindi ko mapapatawad si Emily sa ginagawa niyang pagtataksil." Ang dalawa ay napagdesisyonan na magsama para paghigantihan ang kapwa nila mga asawa. Sinimulan ni Sarah ang lahat sa pagpapalaki ng kanyang income. Si George naman ay nagsimula ng maging taong bahay at naglaylo na muna sa kanyang trabaho, dahilan para mabawasan naman ang kanyang kita. Sa tuwing naalis si George kasama ang kanyang anak ay dinadala naman niya ito sa bahay ni Emily. Silang dalawa ay magkasabay na nagkalap ng mabibigat na ebidensyang kanilang magagamit. Sa oras na makakolekta na sila ng sapat na ebidensya ay pwede na nilang simulan ang kanilang paghihiganti. Lalo nang may nalaman silang isang nakakagulat na katotohanan may kinalaman kay Emma. Sadyang pinag-isipan ng dalawa ang kanilang mga gagawing pagkilos. Ito ay para hindi nila masaktan ang damdamin ng bata. Dahilan para pagtiisan nila ang lahat at maghintay na lamang ng pagdadalaga ni Emma bago gawin ang kanilang paghihiganti. 10 taong tiniis ng dalawa ang harap-harapang pagtataksil ng kani-kanilang mga asawa. Si Sarah ay nalagay pa noon sa isang seryosong karamdaman. Si John naman sa kabila ng kanyang kalagayan ay halos bibihira lamang kung siya ay dalawin. Wari bang wala itong pakialam sa kanya anuman ang mangyari. Hindi na nakakaramdam si Sarah ng apeksyon sa kanyang asawa, ni hindi na nga interesado si John na malaman ang pangalan ng kanyang sakit. Halos 1 beses o 2 beses kung minsan dalawin ni John ang kanyang asawa kada 1 buwan. Matapos ang 15 kaarawan ni Emma ay mas lalo pang naging malayo si John sa kanyang asawa. 1 buwan ding hindi nakita ni Sarah ang kanyang asawa at nang dumating ito na parang walang pakialam ay nagawa siyang abutan ito ng divorce lawyer's business card nang hindi man lang siya sinasabihan. "Ayos ka lang ba? Ano bang pakiramdam na hihiwalayan mo ang iyong asawa na hindi nakakapagtrabaho? Bayaran mo na lang ako ng $1,000 bilang alimony. Ayos na ako doon, mag-ingat ka na lang." Sa tabi niya ay naroroon si Emily, nakayakap sa kanyang braso at parehas na papangisi. "Sige, ayos lang. Maghiwalay na tayo.
Pagtanggap ni Sarah na nagpasorpresa naman kay John, nagawa pa niyang makipagpalitan ng ngiti kay Emily. Sadyang kakaiba na talaga at wala na sa tipo ni John ang nag-iisip ng malalim sa isang bagay, dahilan para mas maisakatuparan niya ang kanyang pagtihiganti. Nang ang divorce ay ganap ng maisakatuparan, ay nagawa na ni Sarah pasimula ng kanyang paghiganti sa dalawa. Plano niyang paiyakin ang dalawa bilang selebrasyon sa kanyang tuluyang paggaling. Una ay nagawa ni Sarah na kontakin si George para isaayos na ang paglipat sa ibang hospital. Ikalawa ay i-inform niya sa kanyang abogado na kailangan nilang makibahagi sa pagitan ng dalawang parties mula ngayon. Nagawa na rin ni George na mailipat si Sarah sa ibang hospital kasama si Emma. Ang karamihan sa gamit ni Sarah ay nasa hospital room na. Sinabihan na lang si John na itapon na lamang ang mga natira. Pagkalipat ni Sarah kasama si George at Emma ay agad siyang napatingin sa kanyang cellphone. Nakita niya dito ang 30 missed calls mula kay John, kaya naman nagawa niya itong tawagan. Ano bang nangyayari? Anong ibig mong sabihin anong nangyayari? Tungkol ito sa kwartong tinutuluyan ko. May nagdatingan dito kani-kanina lang. Bakit kailangan nating mapalipat agad? Pasigaw na sambit ni John na animoy wala siyang kasalanan. Wala namang nakakapagtaka. Aalis ka dahil yan ay akin. Tila nawala sa isip ni John ang kanyang tinitirahan ay isang kwartong nirentahan ni Sarah bilang workspace. Wala naman sapat na pera si John para manirahan ng mag-isa at wala ring kakayanan si Sarah na magrenta ng dalawang bahay. Ang bahay nila ay nawala na rin matapos itong maipit sa bills na hindi na nagawang bayaran ni Sarah. Hindi na nagawang paalalahanan ni Sarah ang kanyang asawa sa sitwasyon dahil ang real estate agent na mismo ang nagsabi na sila na lamang ang mag-i-inform kay John. Mas lalo pang nagipit ni Sarah si John sa pinagawa niya ditong kasunduan na kinakailangan niyang magbigay ng $1,000 bilang alimony. Hindi ko ata natatandaan na pinangako ko sa iyo yun. Huwag mo kong idaan sa ganyan, nakasaad yon sa kontratang pinagkasunduan natin at saka hindi na tayo mag-asawa ngayon. Kapwa na tayo magkaibang tao, kaya't wag mo kong gagambalain. Simula ng mga sandaling iyon ay hindi na sumagot pa si Sarah sa mga tawag ni John, maging ang tawag ng kanyang abogado ay kanya na ring binabaliwala. Nang si Sarah ay nagawa ng makalabas ng hospital ay may bago na itong inuuwi ang bahay. At ang una niyang ginawa ay bumisita sa mga magulang ni John. Sadyang malapit siya sa mga magulang ni John na nakakasabay pa niya ito sa pagkain. Hindi pa din niya binabalita sa kanila ang naganap na paghihiwalay nilang mag-asawa. Kaya naman ang malaman ng pamilya ni John ang kanyang ginawa ay labis silang nagalit. Nagawa ng magsama ni John at Emily sa isang tahanan pero si Emma dahil sa may sarili ng pag-iisip ay mas naibigan na makasama ang kanyang ama. Nasanay ito na ang kanyang laging nasa tabi ay si Sarah, lalo na nung bago ito magkasakit. Imbis na sa kanyang ina ay halos araw-araw na lamang nawawala para lamang makipagkita sa isang lalaki. Sadyang nilamon na ng kamalasan si John sa kanyang trabaho matapos siyang masisante dahil sa kanyang ginawa at nagkabaon-baon pa sa utang. Waring ginigipit siya ng tadhana. Habang si George ay matapos makipag-divorce sa kanyang asawa para sumama kay John, kasama naman si Sarah ngayon ay nagawang maghayag sa mga malalapit nilang kaibigan at kamag-anak tungkol sa nalalapit nilang pagpapakasal. Si Sarah ay ganap nang natanggap sa kumpanya kung saan nagtatrabaho ang kanyang asawa. Napaalis ng bigla sa trabaho matapos mabunyag ang katotohanan tungkol sa kanyang pagtataksil kahit hindi pa sila ganap na nagkakahiwalay. Ngayon ay nakapasok si Sarah sa kumpanya at nakapagtrabaho ng walang problema at nagawa niyang kumita ngayon ng halos $500,000 kada buwan. Nang dahil sa mabilis na pagka-promote niya sa posisyon, si George ay nagbigay tuon na muli sa kanyang trabaho na walang ibang nagiging inspirasyon ngayon kundi ang kanyang anak na si Emma at bago niyang minamahal na si Sarah. Sa kabilang banda, si John ay nauwi na lamang bilang taga-silbi sa isang kantin matapos masira ang matagal niyang iningatang relasyon. Ito ay dahil lamang nagpaakit siya sa isang babae na nagawa din siyang hiwalayan para sumama sa ibang lalaki. Nagaya ng pinangambahan ni Sarah noon ay normal na nitong pag-uugali. Kinaya ni John ang mabuhay ng mag-isa sa kabila ng hirap at hinanakit sa kanyang puso. Hindi alam ni Emily na mapupunta siya sa isang lalaking mapagmanipula at mapang-abuso. Ang dalawa gaya ng nais ni Sarah ay napapaluha na lamang. Sa loob ng isang dekadang paghihintay ay hindi na naiwasan ni George at Sarah na mahulog sa isa't isa. Unay plano lamang nilang gawin ito para pagsilosin at saktan ng dalawa, inggitin at asarin
Pero hindi nila inaasahan na mapapaibig sila sa isa't isa. Kaya naman si Sarah at George ang siyang nagsama bandang huli at si Emma naman ay mas naging masaya ngayong higit sa kanyang bagong pamilya. Masakit kay George na malaman noon na si John ang tunay na ama ni Emma, pero sa katagalan ay hindi na yun naging mahalaga pa. Mahal niya si Emma. Siya ang kinilala nitong ama nang una niyang masilayan sa mundo. Matapos ikasal ay nagawa ding mabiyayaan si George at Sarah ng sarili nilang anak at sila ngayon ay naging masagana na at masayang pamilya.